Hello mahal kong pamilya, bago tayo magsimula, sabihin niyo muna sa comment section kung saan kayo nanonood. Gusto ko talagang malaman kung saan kayo nagjo-join sa atin ngayon. Malaking tulong ang inyong komento para mas maabot ng mensaheng ito ang mas maraming taong nangangailangan nito. Ngayon, makinig kayo ng mabuti. Kung ikaw ay lampas 50, 60, o 70 taong gulang, may isang bagay na maaaring ginagawa mo gabi-gabi na unti-unting sumisira sa iyong mga bato, at karamihan ng tao ay hindi ito napapansin hanggang sa huli na. Walang sakit. Walang malinaw na babala. Walang alarma. Tahimik lang na pinsala na naiipon sa loob ng maraming taon. Ang video na ito ay ginawa lalo na para sa iyo. Kung mananatili ka hanggang dulo, malalaman mo kung bakit ang pagkain ng mabibigat na pagkain sa gabi ay isa sa mga pinakamalalaking nakatagong dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa bato ang mga senior, tulad ng pamamaga, alta presyon, mahinang tulog at matinding pagkapagod. Mauunawaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog, kung paano nahihirapan ang iyong mga bato sa gabi, at kung ano ang sinasabi ng mga doktor at kidney experts na dapat nang itigil agad ng mga nakatatanda. May pangako rin ako sa iyo, ang huling bahagi ng video na ito ay may isang simpleng gawi sa gabi na makakatulong protektahan ang iyong mga bato sa susunod na 0 hanggang 20 taon. Maraming senior na binabaliwala ito ang nauwi sa pag-inom ng maraming gamot, dialysis, o pabalik-balik sa ospital. Samantalang ang mga sumusunod dito ay madalas na nakakaiwas sa lahat ng iyon. Kung mahalaga sa iyo ang kalusugan ng iyong mga bato, mag-comment ng Vice ngayon. At kung naniniwala ka na mas mabuti ang pag-iwas kaysa gamutan, ay type muli ang Leia. Mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay ginawa upang tulungan ang mga senior na mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas malusog gamit ang simple at napatunayang kaalaman. Ang pag-subscribe ay nangangahulugang hindi mo mamimiss ang mga impormasyong maaaring magligtas ng buhay. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng isang tapat na tanong. Bakit maraming senior ang nakakaramdam ng kabigatan, kabag, hindi mapakali, o pamamaga sa gabi? Bakit dumarami ang problema sa bato habang tayo ay tumatanda? At bakit paulit-ulit na nagbababala ang mga doktor sa mga nakatatanda tungkol sa pagkain sa gabi? Manatili ka sa akin, dahil ang maririnig mo ay maaaring tuluyang magbago ng paraan ng pagkain mo sa gabi. Kung handa ka ng protektahan ang iyong mga bato, mag-comment ng Leia at magpatuloy tayo. Habang nagpapatuloy tayo, gusto kong manatili kang nakatuon dahil napakahalaga ng bahaging ito. Ang iyong mga bato ay hindi basta karaniwang organs. Sila ang mga pansala ng buhay ng iyong katawan. Araw-araw, nililinis nila ang iyong dugo, nag-aalis ng mga lason, nagbabalanse ng mga likido, kumokontrol ng presyon ng dugo, sumusuporta sa iyong mga buto, at tumutulong pa sa paggawa ng pulang selula ng dugo. Kapag hindi malusog ang mga bato, dahan-dahang humihina ang buong katawan. Narito ang mahirap na katotohanan, pagkatapos ng edad na 50, natural na humihina ang lakas ng mga bato. Hindi ito pananakot, ito ay biyolohiya. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang daloy ng dugo papunta sa mga bato. Ang maliliit na pansala sa loob nito, na tinatawag na nephrons, ay unti-unting namamatay. At may isang bagay na hindi alam ng maraming senior, kapag ang isang nephron ay nawala, hindi na ito bumabalik. Hindi tulad ng balat o atay, ang mga pansala ng bato ay hindi na muling tumutubo. Ibig sabihin, bawat gawin na ginagawa mo pagkatapos ng edad na 50 ay maaaring magprotekta sa natitirang mga nephron o mas mabilis na sumira sa kanila. Kinumpirma ito ng mga medical experts. Sinasabi ng mga kidney specialist na pagsapit ng edad na 70, maraming tao ang nawalan na ng hanggang 40–50% ng kakayahan ng kanilang mga bato sa pagsala, kahit pakiramdam nila ay normal pa sila. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang sakit sa bato na isang tahimik na sakit. Hindi mo ito mararamdaman hanggang sa malala na ang pinsala. Ngayon, makinig kang mabuti. Dahil mas mahina na ang kidney function habang tumatanda, mas sensitibo ang mga senior sa stress mula sa pagkain,
asin, protina, asukal, at pag-inom ng likido, lalo na sa gabi. Ang kayang tiisin ng batang katawan ay maaaring unti-unting makasama sa mas matandang katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang biglang nakakaranas ng pamamaga ng paa o bukong-bukong, pamamaga ng mukha sa umaga, mataas na presyon ng dugo, madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Hindi ito normal na pagtanda. Ito ay mga babala. Kung ikaw ay lampas 50 at wala pang nagpaliwanag nito sa iyo noon, mag-comment ng Leia. Ang layunin ay hindi ka takutin. Ang layunin ay gisingin ka dahil ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan. Kapag nauunawaan mo kung paano naapektuhan ng pagtanda ang iyong mga bato, mas makakagawa ka ng matatalinong desisyon para protektahan ang mga ito. At narito ang magandang balita. Kahit humihina ang mga bato habang tumatanda, ang tamang mga gawi ay kayang pabagalin ng malaki ang pinsala. Maraming senior ang nabubuhay ng mahaba nang hindi nagkakaroon ng kidney failure dahil binabago lang nila kung paano at kailan sila kumakain. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang video na ito. Kung gusto mong patuloy na gumana ang iyong mga bato para sa iyo at hindi laban sa iyo, ay type muli ang via sa comments at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan sa gabi at kung bakit napakapanganib ng mga gawi sa gabi para sa tumatandang mga bato. Ngayon, manatili kang malapit sa akin dahil dito na nagsisimulang maunawaan ng maraming senior kung ano talaga ang mali na nangyayari sa kanilang katawan. Kapag dumarating ang gabi, ang katawan mo ay likas na dinisenyo para bumagal at maghilom. Hindi ito opinyon, ito ay ayon sa biyolohiya ng tao. Habang lumulubog ang araw, bumababa ang metabolismo, bumabagal ang tibok ng puso, humihina ang panunaw, at ang mga organo ay naghahanda para magpahinga. Kasama rito ang iyong mga bato. Sa gabi, bumababa ang daloy ng dugo papunta sa mga bato. Mas bumabagal ang pagsasala. Kumakaunti ang paggawa ng ihi. Ito ang natural na paraan ng katawan para magtipid ng enerhiya habang ikaw ay natutulog. Sa madaling salita, ang mga bato ay dapat nagpapahinga sa gabi, hindi nagtatrabaho ng mabigat. Ngunit narito ang problema. Maraming senior ang kumakain ng pinakamabigat na pagkain sa gabi. Malalaking bahagi. Maalat na mga sabaw. Mga ulam na maraming karne. Pinirito. At minsan, napakalapit na sa oras ng pagtulog. Kapag ginawa mo ito, nalilito ang iyong katawan. Habang ang utak ay naghahanda para matulog, ang sistema ng panunaw ay biglang pinipilit magtrabaho ng todo. Tumataas ang asukal sa dugo. Tumataas ang presyon ng dugo. At ang mga bato na natural na mabagal na sa gabi, ay napipilitang mag-overtime para salain ang dumi, sobrang asin, sobrang protina, at labis na likido. Ito ay nagdudulot ng tahimik na stress. Isipin mo ito, kung pipilitin mo ang isang pagod na manggagawa na gumawa ng mabigat na trabaho sa oras ng kanyang pahinga, mas mabilis siyang masisira. Ganyan ang nangyayari sa iyong mga bato. Ipinapakita ng mga pag-aaral medikal na ang panunaw sa gabi ay nagpapataas ng trabaho ng mga bato, nagpapataas ng presyon ng dugo sa gabi, at sumisira sa normal na proseso ng pag-aayos ng mga bato. Mas mapanganib ito para sa mga senior dahil mas mabagal na silang makabawi mula sa stress. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising na may pakiramdam na mabigat ang katawan o bloated. Pagod kahit sapat ang tulog. May pamamaga sa mga binti o kamay. Paulit-ulit na naiihi sa gabi. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, mag-comment ng yes para malaman naming hindi ka nag-iisa. Narito ang masakit na katotohanan. Hindi kailanman nagrereklamo ang mga bato. Hindi sila agad nagdudulot ng sakit. Tahimik lang silang humihina hanggang isang araw ay sabihin ng doktor, mababa na ang kidney function mo. At sa oras na yon, may nagawa ng pinsala. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng gawi sa pagkain sa gabi, higit pa sa inaakala ng karamihan.
Ang gabi ay dapat oras ng paghilom, hindi oras ng pagkasira. Kung nabubuksan nito ang iyong mga mata, ay type ang Maya sa comments at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano eksaktong sinisira ng mabibigat na pagkain sa gabi ang kalusugan ng mga bato, at kung bakit mas delikado ito para sa mga senior kaysa sa mga mas bata. Ngayon, dumiretso na tayo sa pinsala, dahil dito nagiging tunay ang panganib. Kapag ang isang senior ay kumain ng mabigat sa gabi, agad na nalalagay sa matinding pressure ang mga bato. Sa panahong dapat silang bumagal, bigla silang napipilitang magsala ng napakaraming dumi mula sa pagkain, lalo na mula sa sobrang protina, asin, asukal, at taba. Narito ang nangyayari hakbang-hakbang. Una, ang mabigat na pagkain sa gabi ay nagpapataas ng biglaan ng asukal sa dugo. Kahit hindi ka diabetic, mas mahina na ang kakayahan ng tumatandang katawan na humawak ng asukal sa gabi. Ang mataas na blood sugar ay nagpapalapot ng dugo at sumisira sa maliliit na ugat sa loob ng mga bato. Sa paglipas ng panahon, humihina ang mga pansala ng bato. Ikalawa, ang mabibigat na pagkain ay nagpapataas ng presyon ng dugo sa gabi. Napakapanganib nito. Ang presyon ng dugo ay dapat natural na bumababa habang natutulog. Kapag hindi ito bumaba, naghihirap ang mga bato. Ang mataas na presyon ay sumisira sa masiselang pansala at pinipilit silang magtrabaho ng mas mabigat pero mas hindi epektibo. Ikatlo, ang malalaking pagkain ay nagpapataas ng paggawa ng metabolic waste tulad ng urea, creatinine, at uric acid. Ang mga basurang ito ay kailangang alisin ng mga bato. Ngunit sa gabi, mas mabagal ang pagtanggal. Mas matagal na nanatili ang dumi sa dugo na nagpapataas ng toxic stress. Ikaapat, ang mabibigat na pagkain, lalo na ang maraming karne at pinirito, ay nagdudulot ng pamamaga o inflammation. Ang matagalang inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkakapilat ng mga bato. At ang pagkakapilat ay nangangahulugang permanenteng pagkawala ng kidney function. Ito ang dahilan kung bakit nagbababala ang mga kidney specialist na hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga, kundi kung kailan ka kumakain. Maraming senior ang naniniwala na kung healthy ang pagkain, hindi mahalaga ang oras. Ngunit ang paniniwalang ito ay may malaking kapalit. Kahit ang masustansyang pagkain, kapag kinain ng marami at huli sa gabi, ay maaaring mag-overload sa tumatandang mga bato. Ito ang paliwanag kung bakit sinasabi ng ilang senior. Maayos naman ang pagkain ko, pero lumalala ang kidney results ko. Ang problema ay hindi lang ang pagkain, kundi ang oras at dami. Kung kumakain ka ng malalaking bahagi sa gabi, maging tapat at mag-comment ng laya. Narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong maunawaan, ang pinsala sa bato, dahil sa mabibigat na pagkain sa gabi ay hindi nangyayari sa isang araw o isang linggo. Unti-unti itong naiipon, tahimik, sa loob ng maraming taon. Kapag lumabas na ang pamamaga, pagkapagod, o abnormal na resulta sa laboratorio, matagal nang nahihirapan ang mga bato. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pag-iwas o prevention. Sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng pagkain sa gabi, nababawasan mo ang pagtaas ng blood sugar, napapababa ang presyon ng dugo sa gabi, nababawasan ang naipong dumi, at nabibigyan mo ng pahinga ang mga bato na talagang kailangan nila. Kung ngayon mo lang napagtanto na maaaring sinasaktan ka ng iyong gawi sa pagkain sa gabi, ay type ang via sa comments at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang isa sa pinakamalalaking nakatagong panganib para sa mga senior sa gabi, ang asin, at kung bakit ito lalong nakakasira sa tumatandang mga bato. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na tahimik na sumisira sa mga bato ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan, asin sa gabi. Para sa maraming senior, parang walang panganib ang asin. Nasa mga sabaw, broth, tuyo o daing, dilatang pagkain, instant noodles, mga sausawan, at kahit sa mga pagkain hindi naman mukhang maalat. At kadalasan, sa gabi pa nakakain ang pinakamaraming asin nang hindi namamalayan. Narito ang katotohanan. Kapag kumain ka ng maalat sa gabi, nag-ipon ng tubig ang katawan mo. Hindi ito opsyon, otomatiko ito.
Hinahatak ng asin ang likido papunta sa dugo, kaya tumataas ang dami ng dugo. Kapag tumaas ang dami ng dugo, tumataas ang presyon ng dugo. Sa gabi, ang presyon ng dugo ay dapat bumaba. Napakahalaga ng pagbaba na ito para sa paghilom ng mga bato. Ngunit hinaharangan ito ng asin. Sa halip na magpahinga, ang mga bato ay patuloy na napapailalim sa mataas na pressure habang ikaw ay natutulog. Napakadelikado nito para sa mga senior. Ang tumatandang mga bato ay may mas mahihinang ugat. Kapag nananatiling mataas ang presyon ng dugo sa gabi, unti-unting nasisira ang mga masiselang ugat na ito. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagkakapilat ng bato at pagkawala ng kakayahan nitong magsala. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising na may namamagang mata, namamagang mga daliri, masisikip na sapatos sa umaga, matigas o namamagang binti at bukong-bukong. Hindi ito basta-basta. Mga senyales ito na nag-ipon ng sobrang likido ang katawan dahil nahirapan ang mga bato magdamag. Kung nakakaranas ka ng pamamaga, mag-comment ng laya. May isa pang problema, nakakauhaw ang maalat na pagkain. Kaya ano ang nangyayari? Umiinom ka ng mas maraming likido sa gabi. Ngunit sa gabi, mas kaunti ang ihi na ginagawa ng mga bato. Mas matagal na nanatili ang likido sa katawan, kaya lalo pang tumataas ang pressure. Nabubuo ang mapanganib na siklo na ito. Asin pag-ipon ng likido, mataas na presyon sa gabi, stress sa bato, mas maraming pinsala. At ito ang hindi napapansin ng karamihan ng senior. Ang pinsala ng asin ay hindi masakit. Ito ay mabagal at tahimik na pagkasira. Maraming nagsasabi, hindi naman ako malakas kumain, pero mataas ang blood pressure ko. Kadalasan, ang tahimik na salarin ay ang asin na kinakain sa gabi. Kung kumakain ka ng sabaw, instant food, o maalat na merienda sa gabi, maging tapat at mag-comment ng laya. Narito ang magandang balita, ang pagbawas ng asin sa gabi ay may agarang benepisyo. Sa loob lamang ng ilang araw, nababawasan ang pamamaga, gumaganda ang blood pressure, nababawasan ang hirap ng mga bato, at mas lumalalim ang tulog. Hindi mo kailangang tuluyang alisin ang asin. Kailangan mo lang igalang ang oras at dami, lalo na sa gabi. Kung nagsisimula mo nang makita kung paano ang maliliit na gawi ay nagdudulot ng malaking pinsala, ay type ang Vea at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag kung bakit ang protina, lalo na ang karne, ay maaaring mag-overload sa mga bato sa gabi, kahit iniisip mong healthy ang kinakain mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang protina, dahil dito nalilito ang maraming senior, at hindi nila namamalayang sinasaktan na nila ang kanilang mga bato. Mahalaga ang protina. Kailangan ito ng katawan para mapanatili ang kalamnan, mag-ayos ng mga tissue, at manatiling malakas habang tumatanda. Ngunit narito ang katotohanang bihirang sabihin, ang sobrang protina sa gabi ay delikado para sa tumatandang mga bato. Kapag kumain ka ng protina, lalo na mula sa karne, isda, o manok, binabasag ito ng katawan sa mga amino acid. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga dumi, pangunahing urea, creatinine, at nitrogen compounds. Ang mga basurang ito ay kailangang salain at alisin ng mga bato. Sa araw, kaya pa itong hawakan. Sa gabi, nagiging problema ito. Sa gabi, bumabagal ang pagsasala ng mga bato. Bumababa ang daloy ng dugo papunta sa kanila. Kumakaunti ang ihi. Kaya kapag kumain ka ng mabigat na protina sa gabi, naiipon ang dumi sa dugo sa loob ng maraming oras habang ikaw ay natutulog. Ito ay tahimik na stress. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na overload na ito sa gabi ay sumisira sa mga pansala ng bato. Namamaga at nagkakapilat ang mga nephron. At kapag nasira na sila, hindi na sila bumabawi. Maraming senior ang naniniwala na ang pagkain ng karne sa gabi ay nagpapalakas sa kanila. Ngunit ang lakas ay hindi galing sa sobrang dami, nanggagaling ito sa balanse. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa kalusugan ng bato na ang labis na protina, lalo na kapag huli na sa araw, ay pinapabilis ang paghina ng mga bato sa matatanda.
Mas mapanganib ito para sa may alta presyon, diabetes, o maagang sakit sa bato, na marami ay hindi pa alam na mayroon na sila. Kung kumakain ka ng karne o mabibigat na pagkaing may protina sa gabi, maging tapat at mag-comment ng Leia. May isa pang issue, nakakapagpauhaw ang protina. Nauwi ito sa mas maraming pag-inom sa gabi. Mas maraming likido ay nangangahulugan ng mas maraming pressure sa mga bato habang dapat silang nagpapahinga. At malinaw tayo, hindi ito tungkol sa pag-alis ng protina. Ito ay tungkol sa oras at dami. Ang kaunting magaan na protina ng mas maaga sa gabi ay ibang-iba sa isang malaking hapunang puno ng karne na hating gabi na. Ito ang dahilan kung bakit inirekomenda ng maraming kidney specialist na ilipat ng mga senior ang karamihan ng protina sa almusal o tanghalian, kapag mas aktibo ang mga bato at mas kaya nilang hawakan ang dumi. Kung wala pang nagpaliwanag nito sa iyo noon, ay type ang Leia. Ang pagbawas ng mabigat na protina sa gabi ay hindi nagpapahina. Pinoprotektahan nito ang mga bato, pinapaganda ang tulog, binabawasan ang pag-ihi sa gabi, at pinapababa ang nakalalasong dumi sa dugo. Kung gusto mong malaman kung anong uri ng protina ang pinakaligtas sa gabi, at gaano lang karami ang sapat, mag-comment ng Thea at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag kung paano ang sobrang likido sa gabi ay tahimik na nagpapalala ng stress at pamamaga sa mga bato ng mga senior. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos lahat ng senior ay nararanasan, ngunit kakaunti lang ang tunay na nakakaunawa, sobrang likido sa gabi. Hindi alam ng karamihan na nagiging problema sa bato ang pag-inom ng likido, hindi lang dahil sa dami ng iniinom, kundi kung kailan ito iniinom. Sa gabi, natural na bumabagal ang trabaho ng mga bato. Kumakaunti ang paggawa ng ihi. Kaya kapag maayos ang tulog, karaniwan ay mas kaunti ang pagbangon para umihi. Ngunit kapag malakas kang kumain o uminom sa gabi, nasisira ang natural na prosesong ito. Maraming senior ang umiinom sa gabi nang hindi iniisip. Sabaw kasabay ng hapunan. Saa pagkatapos kumain. Soft drinks o juice. Paulit-ulit na pag-inom ng tubig bago matulog. Ang bawat isa sa mga ito ay nagdadagdag ng likido sa iyong dugo. At kapag mabagal ang mga bato, walang mapupuntahan ang likidong ito. Ano ang nangyayari? Nanatili ang likido sa katawan. Lumilipat ito sa mga tissue. Pinapataas nito ang presyon ng dugo. At naglalagay ito ng pressure sa mga bato sa loob ng maraming oras habang ikaw ay natutulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising na may pamamaga ng paa o bukong-bukong, namamagang mukha o talukap ng mata, masisikip na singsing sa mga daliri, pakiramdam na mabigat ang mga binti. Ito ay mga palatandaan ng fluid retention, hindi lang simpleng pagtanda. Kung nakakaranas ka ng pamamaga, mag-comment ng yes para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Narito ang isang mahalagang bagay, ang sobrang likido ay lalo pang nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Maraming senior ang nagrereklamo na gumigising sila ng 2, 3, o kahit 4 na beses sa isang gabi para umihi. Sinisira nito ang tulog, pinapahina ang katawan, at pinapataas ang panganib ng pagkadulas at pagkahulog. Ngunit narito ang kabalintunaan, kahit madalas ang pag-ihi, naiipon pa rin ang sobrang likido dahil hindi kayang iproseso ito ng buo ng mga bato sa gabi. Ang patuloy na pressure na ito ay unti-unting sumisira sa mga ugat ng bato. At muli ang pinsala ay tahimik na nangyayari. May isa pang nakatagong problema, ang sobrang likido sa gabi ay pinapataas ang pressure sa puso. Ang puso at mga bato ay magka-team. Kapag nahihirapan ng isa, sumusunod ang isa pa. Ito ang dahilan kung bakit madalas magkasabay lumalabas ang problema sa bato at puso sa mga senior. Kung malakas kang uminom ng likido sa gabi, maging tapat at i-type ang via sa comments. Ang layunin ay hindi ang mauhaw o ma-dehydrate. Ang layunin ay matalinong timing. Inirerekomenda ng karamihan sa mga kidney expert na ang mga senior ay uminom ng mas maraming likido mas maaga sa araw at unti-unting bawasan ito sa gabi.
Sa ganitong paraan, nagagawa ng mga bato ang kanilang trabaho sa oras na sila ay pinakamalakas. Ang pagbawas ng likido sa gabi ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapababa ang presyon ng dugo, mabawasan ang pagbangon para umihi sa gabi, at mabigyan ng pahinga ang mga bato na labis nilang kailangan. Kung may saysay ito para sa'yo, mag-comment ng laya at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano ang pagkain at pag-inom sa gabi ay sumisira sa sleep hormones, at kung bakit ang mahinang tulog ay lalo pang nakakasira sa kalusugan ng bato ng mga senior. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na minamaliit ng maraming senior, tulog, at kung paano ito tahimik na sinisira ng pagkain sa gabi, kasama ang iyong mga bato. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Ang tulog ay oras ng pag-aayos at paghilom. Habang ikaw ay natutulog, ang katawan ay naglalabas ng mga hormone na nag-aayos ng tissue, nagreregula ng presyon ng dugo, nagbabalanse ng asukal sa dugo, at nagpapababa ng pamamaga. Malaki ang inaasahan ng mga bato sa prosesong ito ng paghilom sa gabi. Ngunit kapag kumain ka ng mabigat o minom ng sobra sa gabi, nasisisra ang sistemang ito ng pag-aayos. Narito kung paano ito nangyayari. Ang huli o mabigat na pagkain ay pinananatiling aktibo ang sistema ng panunaw kung kailan dapat itong humihinto. Ang dugo ay napupunta sa panunaw sa halip na sa paghilom. Nanatiling mataas ang temperatura ng katawan. Bumibilis ang tibok ng puso. At ang pinakamahalaga, nasisira ang balanse ng mga hormone sa pagtulog. Ang melatonin, ang hormone na tumutulong sa iyo na makapasok sa malalim na tulog, ay bumababa kapag aktibo ang panunaw. Samantala, nananatiling mataas ang cortisol, ang stress hormone. Ang mataas na cortisol sa gabi ay nagpapataas ng presyon ng dugo at asukal sa dugo, na sa paglipas ng panahon ay sumisira sa mga ugat ng bato. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagsasabi, "Natutulog naman ako pero parang hindi ako napahinga. Marami akong beses nagigising sa gabi. Pagod pa rin ako kahit 7 o 8 oras akong nakahiga." Kung ganito ang pakiramdam mo, mag-comment ng laya. Ang mahinang tulog ay may direktang epekto sa kalusugan ng bato. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang putol-putol na tulog ay nagpapataas ng pamamaga, nagpapalala ng kontrol sa blood pressure, at nagpapabilis ng paghina ng kidney function, lalo na sa matatanda. May isa pang problema, ang pagkain sa gabi ay nagpapataas ng pag-ihi sa gabi. Bawat pagbangon para umihi ay pumipigil sa malalim na tulog. At sa bawat pagkaantala, nababawasan ang kakayahan ng katawan na ayusin ang mga tissue ng bato. Nabubuo ang mapanganib na siklo na ito. Mabigat na pagkain sa gabi, mahinang tulog, hormone imbalance, mataas na presyon ng dugo, stress sa bato, mas lalong mahinang tulog. Sa paglipas ng panahon, tahimik na inuubos ng siklong ito ang lakas ng mga bato. Maraming senior ang naniniwala na ang problema sa tulog ay normal lang sa pagtanda. Hindi ito totoo. Sa maraming kaso, ang gawi sa gabi ang tunay na dahilan. Kung kumakain ka ng huli at hirap kang matulog, maging tapat at I-type ang via sa comments. Narito ang makapangyarihang katotohanan, kapag ang mga senior ay kumakain ng mas magaang at mas maaga sa gabi, madalas bumubuti ang tulog sa loob lamang ng ilang araw. Nagiging mas stable ang blood pressure. Nababawasan ang pag-ihi sa gabi. At sa wakas, nabibigyan ng pahinga ang mga bato na kailangan nila para maghilom at maprotektahan ang sarili. Ang magandang tulog ay hindi luho. Ito ay gamot para sa mga bato. Kung binubuksan ng mensaheng ito ang iyong mga mata, mag-comment ng laya at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung ano mismo ang dapat kainin ng mga senior sa gabi, mga simpleng, magaang pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng bato sa halip na sumira rito. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-praktikal na bahagi ng mensaheng ito, ano talaga ang dapat kainin ng mga senior sa gabi kung nais nilang protektahan ang kanilang mga bato. Dito maraming tao ang nakakaramdam ng ginhawa, dahil ang pagkain ng mas magaang sa gabi ay hindi nangangahulugang matulog ng gutom. Ang ibig sabihin nito ay pumili ng mga pagkaing madaling tunawin, kaunti ang basurang nalilikha,
at banayad sa tumatandang mga bato. Sa gabi, simple lang ang layunin mo, bawasan ang trabaho ng mga bato habang pinapakain pa rin ang katawan. Mga magaang at kidney-friendly na pagkain sa gabi. Nilagang o bahagyang ginisang gulay. Maliit na bahagi ng kanin, oats, o malalambot na butil. Isang nilagang itlog lamang, hindi hihigit. Sabaw ng gulay na kaunti lang ang asin. Mga prutas tulad ng papaya, mansanas, o maliit na saging. Walang asukal na herbal tea. Ang mga pagkain ito ay madaling tunawin. Kaunti ang basurang nalilikha. Hindi sila nagpapataas ng biglaan ng asukal sa dugo. At pinapayagan nilang magpahinga ang iyong mga bato habang ikaw ay natutulog. Kung kumakain ka ng gulay sa gabi, mag-comment ng laya. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang dapat iwasan sa gabi dahil kasing halaga rin ito. Iwasan sa gabi ang mga piniritong pagkain, pulang karne at malalaking bahagi ng manok o isda, instant noodles at mga processed food, maalat na sabaw at broth, matatamis na dessert, mabibigat na sarsa at gravy. Ang mga pagkain ito ay nagpapataas ng basurang kailangang salain, nagdudulot ng pag-ipon ng likido, pamamaga, at alta presyon, eksaktong mga bagay na pinakamahirap para sa tumatandang mga bato sa gabi. Maraming senior ang nagsasabi, pero nagugutom ako sa gabi. Kadalasan, ang gutom sa gabi ay nakasanayan, hindi tunay na pangangailangan. Kapag mas magaang ang hapunan, umaangkop ang katawan. Sa loob lang ng ilang araw, nababawasan ang gutom sa gabi, gumaganda ang tulog, at tumataas ang lakas sa umaga. Kung sanay kang kumain ng mabigat sa gabi, maging tapat at mag-comment ng laya. Narito ang isa pang mahalagang punto, mas mahalaga ang dami kaysa sa dami ng klase ng pagkain sa gabi. Kahit masustansya ang pagkain, maaari itong makasama kung sobra ang dami. Ang maliit na plato ang pinakamatalik na kaibigan ng iyong mga bato sa gabi. Madalas irekomenda ng mga kidney specialist ang simpleng patakarang ito para sa mga senior. Kumain na parang hari sa umaga, prinsipe sa hapon, at pulubi sa gabi. Ang paraang ito ay nagpapababa ng stress sa bato, nagpapaganda ng panunaw, at sumusuporta sa mahabang buhay. Kung gusto mo ng simpleng night meal plan na nagpoprotekta sa kalusugan ng bato, ay type ang Vega. Manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang pinakamainam na oras ng hapunan para sa mga senior, at kung bakit ang pagkain ng huli ay isa sa pinakamalalaking pagkakamaling nagagawa ng tumatandang katawan ng hindi namamalayan. Ngayon, pag-usapan natin ang oras, dahil kahit tamang pagkain ay maaaring makasama kapag kinain sa maling oras, lalo na para sa mga senior. Isa sa pinakamalalaking pagkakamali ng maraming nakatatanda ay ang pagkain ng hapunan ng masyadong gabi. Marami ang kumakain ng alas 8, alas 9, o alas 10 ng gabi, tapos ay hihiga agad pagkatapos. Ang ugaling ito ay tahimik na nagpapahirap sa mga bato gabi-gabi. Narito kung bakit napakahalaga ng oras. Pagkatapos mong kumain, kailangan ng katawan ng ilang oras para tunawin ang pagkain, sumipsip ng nutrisyon, at alisin ang dumi sa dugo. Para sa mga senior, mas mabagal na ang panunaw kumpara noong bata pa. Mas mabagal din ang trabaho ng mga bato. Ibig sabihin, ang huling pagkain ay sumasabay na sa oras ng tulog, panahong dapat nagpapahinga ang mga organo. Nagkakasundo ang karamihan ng kidney at aging specialists sa simpleng gabay na ito. Dapat tapusin ng mga senior ang hapunan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Ang pagitan na ito ay nagbibigay daan para matapos ang panunaw bago magsimula ang tulog. Binibigyan nito ng oras ang mga bato na iproseso ang dumi habang aktibo pa sila. At pinipigilan nito ang pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi. Kung kumakain ka ng hapunan ng huli, maging tapat at mag-comment ng laya. Ang pagkain ng huli ay nagdudulot ng maraming problema ng sabay-sabay. Nanatiling mataas ang asukal sa dugo habang natutulog. Hindi bumababa ang presyon ng dugo sa gabi. Dumarami ang naipong likido. Lumalala ang pag-ihi sa gabi. Humihina ang kalidad ng tulog.
Ang bawat isa sa mga ito ay direktang sumisira sa kalusugan ng bato. Maraming senior ang naniniwala na kumakain sila ng huli dahil nakasanayan na. Ngunit ang mga gawin na okay noong kabataan ay nagiging mapanganib habang tumatanda. Ang gumana noong 30 ay maaaring makasira na sa 60 o 70. May isa pang issue, ang paghiga kaagad pagkatapos kumain. Kapag humiga ka ng busog, lalo pang bumabagal ang panunaw, tumitindi ang acid reflux, at naabala ang sirkulasyon ng dugo. Nanatiling mataas ang stress hormones habang natutulog, masamang balita para sa mga bato. Kung kumakain ka at agad humihiga, ay type ang maya. Narito ang magandang balita, ang pagbabago ng oras ng hapunan ay madalas may mabilis na epekto. Maraming senior ang nakakapansin ng mas maayos na tulog, mas kaunting pamamaga, mas bihirang pagbangon para umihi, at mas mababang blood pressure sa umaga sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Hindi mo kailangan ng perpekto. Kahit 30 hanggang 60 minutong mas maagang hapunan ay malaking simula na. Ang kalusugan ng bato ay hindi tungkol sa sobrang higpit. Ito ay tungkol sa pagiging consistent. Kung nais mong bigyan ng pagkakataon ang iyong mga bato na magpahinga, maghilom, at protektahan ka, mag-comment ng laya at manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, kakausapin kita ng direkta, mula sa puso, kung bakit ang pag-aalaga sa iyong mga bato ay isang anyo ng paggalang at pagmamahal sa sarili sa yugtong ito ng iyong buhay. Ngayon, pakinggan mo ang bahaging ito gamit ang iyong puso, hindi lang ang iyong isip. Kung ikaw ay isang nakatatanda, mahaba na ang iyong pinagdaanan sa buhay. Nagtrabaho ka ng mabuti, nagsakripisyo, nagpalaki ng pamilya, nagdala ng responsibilidad, at nagtiis ng mga pagsubok na hindi kailanman lubusang mauunawaan ng mas bata. Sa lahat ng iyon, kasama mo ang iyong katawan. Lalo na ang iyong mga bato, kidneys, tahimik silang nagtrabaho sa loob ng maraming dekada. Sinasala ang iyong dugo bawat minuto, walang reklamo, walang pahinga, at hindi humihingi ng papuri. At ngayon, pagod na sila. Ang yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa parusa o labis na paghihigpit. Ito ay tungkol sa paggalang sa lahat ng naibigay na ng iyong katawan. Ang pagkain ng mas magaan sa gabi ay hindi pagkuha ng kasiyahan sa iyo. Ito ay pagbibigay ng pahinga sa iyong mga bato na matagal na nilang nararapat. Maraming nakatatanda ang sinisisi ang sarili kapag nagkasakit. Huwag mong gawin yon. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naturuan kung paano nagbabago ang katawan habang tumatanda. Walang nagpaliwanag na ang mga dating hindi nakasasamang gawi ay maaaring makasama na sa kalaunan. Kung mayon mo lang ito naririnig, mag-type ng waya sa comment section. Karapat-dapat ka sa kapayapaan, hindi sa higaan ng ospital. Karapat-dapat ka sa mahimbing na tulog, hindi sa pamamaga at discomfort. Karapat-dapat kang masiyahan sa mga huling taon ng buhay ng walang dialysis, sobrang gamot o takot. Ngunit may isang katotohanan na kailangang malinaw na sabihin, mahalaga pa rin ang iyong araw-araw na mga pagpili. Ang pagtanda ay hindi nag-aalis ng iyong kapangyarihan, lalo nitong pinahahalagahan ang iyong mga desisyon. Ang pagkain ng mas magaan sa gabi ay isa sa pinakasimple at pinakamapagmahal na desisyon na maaari mong gawin para sa sarili mo. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Kung nasabi mo na noon ang, matanda na rin naman ako, pakinggan mo ito, may halaga pa rin ang iyong buhay, may saysay, at may layunin. Ang pagprotekta sa iyong kalusugan ay pagprotekta sa iyong kalayaan, dignidad, at kakayahang makasama ang mga mahal mo sa buhay. Kung tumatagos sa puso mo ang mensaheng ito, mag-type ng waya sa comments. Ang pagbabago ay hindi nangangailangan ng takot. Kailangan ito ng pag-unawa. At kapag may pag-unawa na, maaari kang magpatuloy ng dahan-dahan, isang gawi sa bawat pagkakataon. Manatili ka sa akin hanggang sa huli. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang simpleng nighttime routine, madaling sundin, praktikal, at makapangyarihan na makakatulong protektahan ang iyong mga bato sa loob ng maraming taon. Ngayon, narating mo na ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin ay pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan
at ang huling mensaheng ito ang iyong gantimpala. Hindi ito komplikado. Hindi ito mahal. Hindi ito nangangailangan ng gamot. Ito ay isang simpleng routine sa gabi na tahimik na inirekomenda ng mga kidney specialist, ngunit bihirang marinig ng maraming nakatatanda. Una, tapusin ang hapunan ng maaga. Sikaping kumain ng 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbibigay ng oras sa iyong mga bato na iproseso ang dumi habang aktibo pa sila. Ikalawa, gawing magaan ang hapunan. Mas maliit na bahagi. Mas kaunting mabibigat na pagkain. Mas kaunting asin. Isipin ang hapunan bilang suporta, hindi panggatong. Hindi na kailangan ng katawan ang mabigat na fuel sa gabi. Ikatlo, bawasan ang asin sa gabi. Iwasan ang mga sabaw, sarsa, instant na pagkain, at maalat na merienda sa gabi. Ang asin sa gabi ay pinipilit ang mga bato na magtrabaho kahit oras na ng pahinga. Ika-4, limitahan ang mabibigat na protina sa gabi. Ang malalaking bahagi ng karne, isda, o manok ay mas nararapat kainin sa mas maagang oras. Kung kakain ng protina sa gabi, panatilihin itong kaunti at simple. Ika-5, maging matalino sa pag-inom ng tubig. Inumin ang karamihan ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw. Sa gabi, uminom lamang kapag talagang nauuhaw. Subukang tumigil sa pag-inom ng maraming likido 1 oras bago matulog. Ika-6, maglakad ng 0 hanggang 15 minuto pagkatapos kumain. Ang banayad na galaw na ito ay nagpapabuti ng digestion, nagpapatatag ng blood sugar, at nagpapababa ng stress sa mga bato. Hindi ito ehersisyo, simpleng galaw lang. Ika-7, matulog sa tamang oras. Ang pare-parehong oras ng pagtulog ay sumusuporta sa balanse ng hormones, kontrol ng blood pressure, at pag-aayos ng mga bato. Epektibo ang routine na ito dahil sumusunod ito sa natural na ritmo ng katawan. Pinapayagan nitong magpahinga ang mga bato sa gabi, ayusin ang pinsala, at protektahan ang mga nephrons na mayroon ka pa. Maraming nakatatanda na sumusunod sa mga hakbang na ito ang nakakaranas ng mas kaunting pamamaga, mas maayos na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas kontroladong blood pressure, mas maraming lakas sa umaga. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya na kumikilos kasama mo, hindi laban sa'yo. Kung naniniwala kang kaya mong simulan ang routine na ito ngayon, mag-type ng "Waya" sa comment section. Tandaan mo ito, ang pinsala sa bato ay madalas tahimik, ngunit ang pagprotekta ay maaaring maging simple. At kung may naitulong sa iyo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up para mas maraming tao ang makarinig ng mensaheng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya upang patuloy kang makatanggap ng gabay na nagpoprotekta sa iyong kalusugan at kinabukasan. Alagaan mo ang iyong mga bato at aalagaan ka rin nila.